Hello everyone, I'm Pastor Damaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers ngayon dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ngayon po is August 25, 2024. Ang tema nato mag-isuon na si Kristo ang anak sa Diyos. So ito mga kapatid, sinabi ng Biblia na ang Kristo, siya ang anak ng Diyos na buhay. Mga kapatid, ito po ay kailangan natin malaman kasi hindi lahat talaga ng aral ay magkapareho po ang pagpapaunawa. So kailangan natin mga kapatid ang pangunawa ng Diyos para po na hindi maligaw. Kasi mahirap na mga kapatid na umasa po tayo ng kaligtasan na yung pala marami pa tayong pagkukulang. So kailangan natin malaman mga kapatid kasi ang salimutan, mga kapatid, ginagamit din ng dyablo ngayon ang mga tao, nagtuturo. Pero kung ibis natin sa Espiritu ng Diyos, ang katotohanan po, so may kaibahan. So kaya mag-ingat po tayo. Kasi ayaw ng Diyos talaga na mapahamak tayo sa Kanya pagparito. Na marami pong panahon, ang Diyos po nagbigay sa atin na pagkataon, lalo po sa linggo na ito. Ito po ang araw ng pumahinga. Then, dito mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos kung ano talaga ang nararapat po, no, na ating pumuhay bilang mga manampalataya. Now, saan panampalataya? Mga kapatid, naligtas po tayo dahil sa ating panampalataya ay nagpabautismo tayo ng kapatawaran na ating makasalanan. Siya mga kapatid, ang ating inaasahan na kahit na po kung hindi man tayo perfect, no, sa ating pumuhay, may mga panahon talaga na sinusubok po ating panampalataya sa ating kapanahonan. Kahit sa mga pagsubok na ating dinadaanan, so nanaig pa rin tayo dahil ang Diyos masahan po na sabi ng Biblia kung may pagsubok talagang darating ay tayo din ay makakatayo pa rin. Now, ang keywords natin, Christ is the Son of God. So, si Kristo, anak ng Diyos. Na mga kapatid, marami na pong panahon na nangaral po tayo sa aral na ito na ating talagang pinatunayan, no, na si Kristo talaga ay anak ng Diyos. So, yan mga kapatid ating talakayan ngayon. So, marami po talaga ang nangaral sa atin, subalit kailangan ibis natin, no, sa katotohanan kung anong kaibahan. So, si Kristo po ang anak ng Diyos na buhay. Ito po ay sinabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, ito po sa Mateo 16 verse 16, na sinabi ni Apostol Pedro na kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So ito mga kapatid, ang maliwanag ang Biblia. So mayroon naman sinasabi Biblia, si Kristo talaga ang dakilang Diyos na tagapagligtas. Pero kailangan natin ito mga kapatid, ipaunawa natin at huwag tayong patalon-talon, kundi umpisa natin sa umpisa hanggang po sa umpisa sa anak hanggang po sa ama. Hindi pwede mga kapatid na natin ito maunawaan kasi kung yan maunawaan ang aral, mahirapan tayo na magkamit ng kaligtasan sapagkat ang buhay na walang hanggang makilala natin na isang Diyos at kasi gusto kanyang sinugo. Yan po sa John 17 verse 3. Yung key verse natin dito sa Mateo 16 verse 16 na ito mga kapatid ang pinatunayan po ni Apostol Pedro ayon po sa pagpapahayag po ng Diyos Ama na nasa langit. Kasi ito po ng panahon po ni Kristo na habang kasama ang mga apostolis, si Apostol Pedro po ay tinanong niya. Kasi nakipag ano po ang mga apostolis doon sa iba't ibang mga tagasunod, doon po sa Pilipos, area, sa Caesarea, sa Pilipos, doon po ang mga tao ay sumusunod po sa Panginoon Kristo. At yun po ay nag-usap-usap po sila kung sino talaga ang Panginoon. So mayroong mga nagsasabi na siya daw si Elias.
mga kapatid, na tagapagbautismo. Ang iba naman ay si Jeremias. At ang iba naman, ang propeta na muling nabuhay. So, tinanong sila ni Kristo mga kapatid sa Matthew chapter 16 verse 15, tinanong sila ni Jesus, pero kayo, sino ako? So, yun po mga kapatid, nag-usap-usap po ang mga apostol at ang Kristo na nakarating sila sa Cesarea at sa Filipos. Na mga kapatid, ito po mga Parisiyo, mga Sadusiyo ay kaharap po ng mga apostol. So, kaya ito ngayon ating ipangaral din para matiyak talaga natin ang katotohanan kung sino talaga si Kristo. Na mula pa ng pasimula, mga kapatid, talaga ang Kristo na po ay nakahanda na po para sa atin. Now, sa verse 17, ito po sinabi ni Kristo, sagot niya kay Pedro. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpapahayag sa iyo sa mga bagay na ito, kundi ang aking Ama na nasa langit. So maliwanag po na pinakilala po ng Ama ang anak, Kristo talaga siya. Siya ang Kristo. So kaya sa bautismo talaga, nagkasama po ang Jesus Christ. Kasi ang Ama ang Jesus, ang anak ang Kristo. So kaya, unahin mo natin anak, para hindi po tayo malito, papunta tayo sa Ama. Ngayon mga kapatid, napakaliwanag po ng Biblia na ang kanyang pagiging anak, ito talaga, pinatunayan ng Biblia talaga na yung naparito sa limutan, anak talaga ng Diyos. So ayan po sa John 3:16, maliwanag po ang Biblia na nasasabi na gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa limutan, sa kanyang kagandang loob, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa limutan upang lahat sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi alam natin, ang aral mga apostolis, kapag nagkaroon pa ng palataya ang kanilang pinangaralan, ay nagpabautismo talaga. No, yun po ang nangyari. Na talaga hindi magkasalungat ang sinabi ni Apostol Juan na isinugo niya ang kaisa-isang anak dito sa libutan upang lahat sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kaya, si Apostol Marcos, pinatunayan niya ang lahat sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kasi alam naman natin na nangaral mga apostoles na umpisa po sa Jerusalem, araw ng Pentecost, talagang nakabautismo po sila ng sumampalataya sa kanila na 3,000. So kaya yun po talaga ang ibig sabihin na lahat sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi alam ng Diyos na ang tao mo ng palataya ay magpabautismo talaga. So yun po ang nangyari na araw ng Pentecost, 3,000 po ang nadagdag sa apostoles. So ngayon mga kapatid, pinangaral natin ito ng sabihin natin maliwanag para po na hindi po tayo magdalawang isip sa kaligtasan na ito. Kasi marami na mga tao ngayon na sinisira lang ating pananampalataya. Ito po sila nangaral ng maling aral. So kaya ating pinangaral, unahin mo natin anak para maunawaan natin. So ang sinugo sa libutan ang Kristo. Noon pa lang, ang pangalan na po ng anak, Kristo talaga. Kapatid. Napakinggan mo natin ang 1 Peter chapter 1 verse 20. Yan ito po ang sinabi po ni Apostol Pedro. 1:20 po sa 1 Peter. Ito po sinabi. Bago palikhain ang mundo, pinili ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. So, hindi po tayo malito na ang Diyos po ng Israel tagapagligtas. No? Tagapagligtas. Then, pagdating ni Kristo pala, noon pa lang, hindi pa ginagawa ang mundo, na si Kristo pala na anak ng Diyos, ito po itinalaga din na ating tagapagligtas. Kaya hindi natin mga kapatid talaga, maunawa ng Biblia kung wala pong magpapaliwanag ng Biblia. Now, ang sabi ni Apostol Pedro, bago palikhain ang mundo, pinili na po ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. So, ang tagapagligtas ng Israel, ang Diyos na ating Ama, na siya talaga ang nagsugo ng anak. So yun pala, hindi pa ginawa sa libutan, ang anak pala, ay ito na po talaga ay pinili ng Diyos para tagapagligtas natin. Pero mayroon Diyos na Ama na makapangyarihan. No? Yun po ibig sabihin. So kaya hindi po tayo malito kung nasa atin po ang katotohanan, nasa atin po ang Espiritu ng Diyos, so hindi po tayo malito. Kasi maliwanag po ang Biblia na hindi pa ginawa ang sanlibutan, yung anak pala ay pinili na para tagapagligtas natin. Kaya tama talaga si Tito sa 2:13 na
naghintay tayo ng dakilang Diyos at tagapagligtas si Kristo. Kasi noon pa lang, mga kapatid, nakatakda na pong anak na maging tagapagligtas po natin sapagkat siya nagpapako sa cross. Now, ang Diyos na Ama, yun po ang makapangyarihan ng Diyos na sabihin natin, nagsugo lang po ng anak. At binigay lang po ng Ama ang anak ng kapangyarihan. So, yun po ibig sabihin na muli na po ng buhay ng Kristo, hallelujah. Ito po sinabi niya sa Mateo in chapter 28 verse 18. Pakinggan natin ang Mateo. Ito na po siya muling nabuhay. 28:18. Sinabi dito. Lumapit sa kanila si Jesus, sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, hindi natin masabi din na yung anak ang maging ama. Hindi po. Binigyan lang po siya ng kapangyarihan sa langit at sa lupa para siya po ang ating Diyos na nagpagligtas na nakilala po natin. Pero iba ang ama talaga. Hindi po pwede magkapatid sabihin natin na yung anak, yung pong ama. Hindi po. Dinala po ng anak ang pangalan ng ama dito sa sanlibutan. So, unahin mo natin ang anak bago tayo sa ama para hindi po tayo malito. Now, maliwanag po sa 1 Peter chapter 1:20 na hindi pa ginawa ang sanlibutan, pinili na po ng Diyos ang Panginoon Kristo na maging tagapagligtas po natin. So yan po mga kapatid ang napakaliwanag ng Biblia. Kaya huwag tayong maniwala sa nagtuturo po ang magkaiba po sa aral ng mga apostol. Hindi po sinabi natin tayo po ang tama, kundi dito lang po sa Biblia ang basihan natin na kung itong gawin natin, maging tama po tayo. Kung ito po pangaral natin, so hindi pwede na magsalungat tayo sa mga apostol sapagkat ang espiritu ng apostol, yun po ay espiritu na ating Panginoon Kristo, binigay po sa kanila. So, hindi pwede na kung mayroon nangaral po sa atin na iba ang pagpaliwanag, so dapat natin saliksikin ang kasulatan. Kasi napakaliwanag po dito, bago palikhain ang mundo, pinili ng Diyos. May nagpili pinili ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas po natin at ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw na lang-alang sa atin. Dito na sinugo na po ang anak niya, so nalaman na po natin na si Kristo talaga ang ating tagapagligtas. Yan mga kapatid ang hindi natin siguro maunawaan kung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, magdalawang isip po tayo. Pero ang totoo mga kapatid, ayon po sa Espiritu na binigay ng Diyos sa atin, ay naunawaan talaga natin na ibang anak, ibang ama. Kung sabihin natin ng ama ay Diyos na makapangyarihan, so yun po ang totoo. So si Kristo po, tinutukoy na dito sa New Testament, sa Tito 2:13, naghintay tayo sa dakilang araw na ating dakilang Diyos na tagapagligtas si Kristo. Nakasama na po si Jesus. Dito po, Kristo lang po ang, sinabi ni Pedro dito ang Kristo. Pero bakit na pinatunayan ni Apostol, hallelujah, Pablo, sa unang Korinto 10:4, na noon pa lang sa Old Testament, si Moises po, na sinugo ng Diyos papunta ng Kanaan, pinagsabihan po ng Panginoon si Moises sa Exodus 23:21. Ang sabi po ng, hallelujah, Panginoon, mag-ingat ka sa anghel na yan. Mag-ingat ka sa anghel na yan, huwag niyong salangsangin ang kanyang mga utos, sapagkat hindi niya patawarin ang inyong pagsalangsang. Dahil aking pangalan ay nasa kanya. So, ang aking pangalan nasa kanya. So, may tinutukoy na po. Kasi, pagdating ng anak, Panginoon Kristo, dalhin niya ang pangalan ng ama. Paglabas niya kay Maria. Yung pinibigyan ng anghel kay Jose sa Mateo 21:22. Hallelujah. Sa 21 na pangalan mo siyang Jesus upang iligtas niya ang kanyang bayan sa kanyang kasalanan. So talaga Jesus. Nasaan ang Kristo? Hindi na pinagsama. Hindi pinagsama. Paano tayo malito? So ang bigyan ng anghel, Jesus lang po. Wala pa po ang Kristo. Pagdating na po na si Kristo, pumalaki na po, habang kasama apostolis, doon na po pinapahayag kung sino ang anak. Siya ang Kristo. So kaya, sa pagdating na po ng muli siyang nabuhay sa mga patay, ito talaga ay pinatunayan ng Biblia sapagkat ang Diyos ng Israel tagapagligtas din natin. At si Kristo, ito'y talaga ng Diyos, tagapagligtas natin. Now, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, mga kapatid, na ito po ang ating Panginoon Hesus,
siya na din ang Diyos tagapagligtas. Maliban sa akin, wala nang iba. So ganun po ang ibig sabihin ng Biblia. Sa Old Testament, nagpakilala po ang Diyos na tagapagligtas. Pero siya po si Jesus. Pagdating ng anak, pinakilala naman ni Tito na ang dakilang Diyos at tagapagligtas si Jesucristo. Nagsama na po itong dalawa. So, sa pangalan po ng Jesus, paglabas po ni Jesus sa kanyang ina, pagdating ng 8 araw, tinuli siya. Pinalan po ng Jesus. Ayon po sa Lucas 2:21. Pagpangalan siyang Jesus, wala pa ang Kristo. Jesus na talaga binigay po na pangalan ni Jose. Ang Kristo po, yan po ay pinakilala na po ng amang anak kay Apostol Pedro. Kaya, pag-akyat sa langit, ang utos niya, magsiparoon kayo sa buong bansa at bautismuhan ninyo ang lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So yun na po ang pinagbili niya pag-akyat sa langit. So alam na po ni Pedro kung sinong pangalan ng anak. Kasi siya po ang nagsabi, ikaw ang Kristo, anak ng Diyos. Now ang Jesus, alam po nila ang Jesus, ay ito po ay pangalan talaga ng isilang kay Maria. At yun po ang ibig sabihin na talaga ang bautismo in the name of Jesus Christ. Nagkumbay na po ang dalawang pangalan kasi yun na po ang utos pagkakit sa langit, pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, at ng Espiritu Santo. Now, ang Ama, yun po Espiritu Santo. Kaya alam ni Pedro na ang bautismo po sa araw ng Pentecost in the name of Jesus Christ. Ganun po. So yan mga kapatid, ang ibig sabihin na huwag natin lituhin ang mga tao. Totoo nga, sinabi ng Apostol Pablo sa Galatians 1:7 na may mga tao na ito mga kapatid, nangugulo sa atin. Pakinggan natin sa Galatia 1:7. Kaya ito po sinabi sa Pedro, Apostol Pablo, Ang totoo, wala na magandang balita. Sinabi ko ito sa inyo dahil may mga taong nanggulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Alam natin si Kristo anak ng Diyos. Pero hindi po sila sung-ayon. Patunayan nila si Kristo daw, yun ang Ama. Hindi po. Kapag baluktutin natin, magkaiba na po tayo sa paunawa ng apostol. Yan pa ibig sabihin. So hindi pwede. Kasi kung mag-iba tayo sa mga apostol, sumpa po ating kantungan. Ayon po sa verse 8. Sumpain nawa ng Diyos, sino man, kami o maging anghel, galing sa langit, na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa ipinangaral namin sa inyo. So hindi talaga mabago. Marami pong mga talata sita sa Biblia na ang sinugo ito sa limutan, anak siya ng Diyos. Mga kapatid, maraming talata sa Biblia. Anak siya ng Diyos. Si Apostol Pablo nga, nang puspos na po ng Espiritu Santo siya, pumasok sinagugan ng mga Hudyo, ang sinabi niya, si Jesus ang anak ng Diyos. Ayan na po mga kapatid, sapagkat lumabas kay Maria, anak talaga ng Diyos. At yun po nagdala ng Jesus. Kaya, pinatunayan talaga si Jesus, anak ng Diyos. Kasi, paglabas niya kay Maria, pagdating ng 8 araw, tinuli. Pinalang po siyang Jesus. Pakinggan natin mga kapatid sa Lucas 2:21. Maliwanag po dito ha. Pagdating po ng 8 araw, bago pa siya pinalang Jesus. So, ang pagiging anak niya, pag sila niya kay Maria, anak talaga siya ng Diyos. Now, binigyan siya ng anghel ng pangalan na Jesus. Kapatid, 2:21. Pagdating ng 8 araw, tinuli nila ang sanggol at pinangalan siyang Jesus. Ito ang pangalan binigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. So, tama. Yung kanyang pagiging anak, kapatid, pag sila kay Maria, anak ng Diyos. Pero wala pa siyang pangalan dala. 8 araw pa ang nakalipas. Pagdating ng 8 araw, tinuli na po ang Panginoon Kristo at pinangalan siyang Jesus. So ang kanyang pagiging anak, talaga anak siya ng Diyos, lumabas na sinupunan ni Maria. So wala pa siyang pangalan. Kasi ang pakilala po ng Ama ang anak. Kaya pagdala ng pangalan na yan, pinatunayan niya sa John 5:43, ako na parito sa pangalan ng aking Ama. Ngunit, hindi niyo ako tinatanggap. Pero, kung may paparito man,
na magdala ng sarili niyang pangalan, inyong tatanggapin. So maliwanag po na ang pagparito talaga ng anak para makilala ang ama. Kaya ang nagpakilala ng anak, ang ama din. Kaya si Pedro talaga na tumayo po sa madla sa araw ng Pentecost, bautismo talaga niya in the name of Jesus Christ. Bakit? Ang pangalan ng ama, Jesus, at ang anak, Christ. Yung mga kapatid, sapagat Kristo lang talaga anak. So kaya ang bautismo ni Pedro ng mga apostol na araw ng Pentecost in the name of Jesus Christ. Hindi na po sinabi ni Pedro sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu. Hindi na po. Kasi alam ni Pedro po kung anong pangalan ng Ama, at anong pangalan ng Anak, at anong pangalan ng Espiritu Santo. Sapagkat Espiritu Santo, yun po ang Diyos. At ang Ama, ayun po ang Diyos. So hindi pwede hiwalayin natin yung pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo sapagkat alam natin na ang Espiritu Santo, yun po ang Diyos na tinatawag na Ama natin. Yan mga kapatid. Kaya ang bautismo, yun lang po, in the name of Jesus Christ. So tama. Now, nakilala po natin si Kristo dahil sinugo po siya ng Ama. Kaya sinabi sa Pedro talaga maliwanag, hindi pa tinatagan sa libutan, mga kapatid, hinirang na po, pinili na po si Kristo na maging tagapagligtas po natin. Di ba? 1:20. Maliwanag po dito. So nagbasa tayo ng Biblia, pero dapat unawain natin na ang anak pala na ito'y pinili na maging tagapagligtas natin. Kaya tama si Tito. Si Kristo, ang dakilang Diyos na tagapagligtas. Yun po ang ating pinangaral. So ganyan pwede mga kapatid na mag-iba po tayo. Tayo po ay sabihin natin, hallelujah, mag-aral po ng may kaibahan sa mga apostol. Hindi pwede. Kailangan natin malaman, ayaw ng Diyos talaga na gano'n na lamang ang ating pag-asa ng kaligtasan. Kaya patuloy po tayo nag-aral ng Biblia para po tayo hindi po mapintasan na ating kaaway ng Diablo. Kasi ang Diablo, yun lang po ang plano ng Diablo na iligaw po tayo. So, ayaw naman ng Diyos na tayo po mga hinirang mula pa ng simula na iligaw tayo ng Diablo. Kaya ang aral natin talaga ay may basihan po tayo. So, kahit ano po ang ating relihiyon, ano ating pangalan ng karatula, hindi po natin yan, mga kapatid, pinakialaman. Ang totoo lang po, kasi ang sabi ni Apostol Pedro, hallelujah, dito sa Biblia, bago palinikha ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. So, hindi pa natin alam pala na si Kristo pala anak ng Diyos ay pinili pa rin ng Diyos na tagapagligtas po natin. Now, isa lang po ang Diyos. Hallelujah. Kaya nga, ang Diyos na Israel, na tinatawag na Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, yun din ang Diyos natin. Kasi, ang pangalan na yan, na tinanggap natin sa bautismo, nagpapatawad po ng ating makasalanan. Palungan ng suga din to. Yun po mga kapatid, no? So, napakalaga talaga na malaman po natin. Tandaan po natin, hallelujah, na ito po, napakaliwanag ng Biblia. Na bago pa tinatag ang mundo, pinilit ng Diyos. So may nagpilit talaga ng anak na si Kristo na tagapagligtas po natin. Kaya, hindi pa tayo malito na iba. Tingnan mo, Pastor, si Kristo talaga ang tagapagligtas. Tama po. Kasi biblical talaga. Kasi ang ama po ay nahayag lang po dahil po sa ama, anak. No? Nahayag ang ama dahil po sa anak. Yun po mga kapatid ang ibig sabihin ng Biblia. So kaya, ito ating ginagawa ngayon, dagdag kaalaman lang po. So kung ano man ang sa inyo din, ang sa inyo po yan. So wala po tayong pakialam, hindi po tayo nangialam ng mga ibang mga tagapagturo. Kung sabihin natin pangunawa, sa inyo na po yan. Pero ang atin lang, na dapat natin tanggapin ang katotohanan kung mayroon pa tayong pagkukulang o wala. Kasi ang sinabi sa Oseas 4:6, ang aking bayan nasira sa kakulang ng kaalaman. So hindi talaga pwede na masira po ang ating kaalaman. Hallelujah. Kung kulangan tayo sa kaalaman, masisira tayo sa paningin ng Diyos. Kung sira ang ating paglilingkod, ibig sabihin hindi po sapat na kaalaman yan. Now,
Ito na po mga kapatid, at ipinahayag ng Diyos, so ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw, alang-alang sa inyo. So ipinahayag siya ng Diyos, so may tinutukoy siya ng Diyos, sino po siya? Anak. Ipinahayag siya ng Diyos sa inyo nitong mga huling araw para sa inyo. So maliwanag po So alam na po natin na ang anak ng Diyos na parito upang na makilala po ang Ama. Kaya huwag tayong kumpiyansa. Kailangan malaman natin dahil po ang anak ay Kristo lang talaga. Hindi po mauperpawiran niya ang Ama. Kasi kahit na pumuli siya na pong nabuhay sa John 20 verse 17 na siyang hawakan sana ni Maria, ang sabi ng Panginoon, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakabalik sa aking Ama. Kundi, puntahan mo aking mga kapatid at sabihin mo, ako'y babalik sa Ama na inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. So yun po maliwanag po. So wala na po tayong ipinigmalaki kung ano man talaga ang ating natutunan. So tanggapin lang po natin ang katotohanan dahil panig lang tayo sa katotohanan. Pero kung umaasa kayo sa inyong karunungan, o sa inyo na po yan. Wala na po tayong pakialam kung ano pa man ang dominasyon natin, relihiyon natin dinadala ngayon, importante ang katotohanan lang po natin. Hallelujah. Now, habang nagtuturo ang Panginoon mga kapatid, kasama apostolis, ito po yung pinatunayan niya dito po sa Matthew 24, verse 5, 10, 24. Sabi niya dito sa verse 5, chapter 24 sa Matthew, sapagkat maraming darating sa aking pangalan at sasabihin nilang, ako ang Kristo, at marami ang kanyang ililigaw. So ito po talaga, pinakilala po talaga ng Ama ang kanyang anak kung sino lang talaga, ako ang Kristo. So kapag ang Ama nagpakilala po sa anak, Kristo talaga ang kanyang sinasabi. So ang Jesus po, dala-dala po na po ng anak yan na pangalan. So nandiyan po ang nahayag na po si Jesus na ito po yung ating Diyos Ama sa pagitan po ng anak. Mga kapatid. Now sa verse 24, sinabi niya dito mga kapatid, sapagkat nilitaw ang mga hindi tunay na Kristo. Hindi tunay na Kristo. At mga huwad na propeta, magpakikita sila ng mga kagilagilalas na himala at kababalaghan upang maliligaw kung maari pati ang mga pinili ng Diyos. So, malin lang. So, talaga, ngayon nga, marami pong naniniwala na siya ang, sabihin natin, appointed Son of God. No? Marami magsasabi na siya ang Kristo. So, ito mga kapatid, maliwanag po sa Biblia. Ito po ang tinatawag hindi tunay na Kristo. Kasi mayroong tao ngayon nag-claim sa lupa na siya daw ang Kristo. So, yun po. Ito tinatawag ng Panginoon Kristo, mga huwad na propeta sila. Nag-angkin na sila ang Kristo. At pati ng mga pinili ng Diyos ay maligaw. Kasi inangkin na siya ang Kristo, pero marami pa rin ang naniwala. Maraming naniwala kasi talagang sabihin natin may karunungan at kiniklaim talaga niya at mayroon pa siyang sinabi na kapag hindi siya makasign sa inyo, hindi kayo makapunta ng langit. So yun po ang tinatawag ni Panginoon Kristo na ito po ang tinatawag bulaan kung huwad na propeta. Nag-angkin, nag-claim na siya ang Kristo. So, na-prove na po natin sa lupa ngayon na mayroon talagang nag-angkin ng Kristo at sa kanyang pag-Kristo, inuusig siya ngayon noong nasa libutan. So, yun po, nag-angkin na siya ang Kristo. So, hindi po, mga patid talaga, sabihin natin mali ang Panginoon Kristo kanya sinasabi na may lilitaw na magsabi siya ang Kristo. At ito po tinatawag niya, huwad na propeta at marami sa kanilang maliligaw na pati pa ang pinili ng Diyos. Kasi naniniwala sa kanila, kasi bakit naniniwala po tayo? Dahil po, kaligtasan talagang nais natin at saka alam natin na Biblia pa rin ang binabasa po. Kasi ang dyablo, hindi po siya magawa ng kanyang Bible. Ang dyablo, ang gagawin ng dyablo, yung Biblia na ginawa ng mga apostol, yung pinagamitin ng dyablo para maraming maligaw. Kasi kung gagawa ka ng Bible mo, walang maniwala sa'yo. Diba kung magkaroon ng debate,
Yung isang pastor, isang Biblia lang po. Yung kabilang pastor na nakipag-debate, halos isang lamisa ang Bible. So bakit? Kasi ang salita ng Diyos, renevise po nila. Binabago po nila ang salita ng Diyos kasi biblical po ito. May nagsasabi, sabi ni Apostol Pedro, na binabago nila ang kasulatan. So nagtaka ka, isa lang Biblia natin, ito po ang tinawag ng King James Bible from the Old and New Testament. So dito po nakasulat ang unang tipan at pangalawang tipan. Now, kung makipag-debate tayo sa isang samahan, ang Biblia po nila, hindi isa lang. Bakit po? Bakit marami Biblia sila? Ang ating isa lang. Kasi, yun po, kung hindi sila makalusot sa isang Biblia, kukuha sila ng Biblia nila para patunayan nila na may mabasa po sila. Pero ang totoo, renevise na po nila. Ito po ang sinabi po ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 3, verse 16. Pakinggan natin ang sinabi sa Pedro. May nag-revise na Biblia. Mayroon po. Biblical po ito mga kapatid. 2 Peter chapter 3, verse 16. Ito sinabi naman sa Pedro. Ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat. May ilang mga bahagi ng mga sulat niya na mahirap intindihin. Mahirap intindihin na binibigyan ng maling kahulugan ng mga hangal at mga mahina ang panampalataya gaya ng ginawa nila sa ibang kasulatan kaya sila mismo ang pupahamak sa sarili nila. Gaya ng ginagawa nila sa ibang kasulatan. So meaning, mayroon palang tao na sabihin natin, hindi maintindihan nila salita ng Diyos at kaya mali na po ang kanilang kahulugan. Na itong Kristo na anak ng Diyos, sinabi nila na ang ama daw, yun ay silang kay Maria. Hindi po ama ay silang kay Maria, anak siya ng Diyos. Ayon po sa banal na aklat. Kaya hindi pwede tayo mag-iba po kasi kung mag-iba tayo, delikado po tayo. No? Sa John 21, chapter 11, verse 27. Dito po sa John. Pakinggan natin ang sulat ni Apostol Juan 11:27. Ito po mga kapatid, sinabi po ni Apostol Juan. Sumagot si Maria, Opo, Panginoon, sumampalataya po ako na kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos, na hinintay namin na darating sa mundo. So, si Maria po, yung nakapatid ni Lazaro, ito po talaga, namatay si Lazaro, pumunta po ng Kristo sa kapatid ni Lazaro na si Maria, na ang sabi ng Panginoon mga kapatid, na hallelujah, dito po sa 25 up to 26, sinabi ni Jesus sa kanya, Ako ang bumubuhay ng mga patay. Ako rin ang nagbibigay buhay. Ang sumampalataya sa akin, hindi mamatay. Ay, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. 26. Ang sinumang nabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi mamatay magpakailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? 27, sabi ni Maria, Marta, sumagot si Marta, Opo, Panginoon, sumampalataya po ako, ikaw ang anak ng Diyos. Kung mali si Marta, sabi ng Panginoon, hindi po, ako po si Jesus. Hindi po. Ang sabi ni Maria, ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos. Na kung mali si Marta, sana, sinabi ng Kristo, mali ka Marta, ako si Jesus, hindi ako ang Kristo. So hindi po nagsalita po ni Kristo na sinabi ni Marta, ikaw ang Kristo, anak ng Diyos. So yan na po. Napakalaga mga kapatid na malaman talaga natin ang katotohanan na talagang hindi po talaga masabi natin na ang Ama, yun po ang Kristo. Anak lang talaga ang Kristo. Hindi ang Ama. Ang Ama sa langit, ang anak nasa lupa. Mga kapatid. John 4:25-26. Pakinggan natin. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Misaya na tinatawag ding Kristo. At pagdating niya, ipaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay. Sinabi ni Jesus 26. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ako ang nagsasalita sa iyo ngayon, ang tinutukoy mo. So, ang babae po ng Samaria noon, habang po nagbili sila Pedro doon sa lungsod, doon sa bayan, nagbili ng pagkain. Now, habang nagkipag-usap ng Kristo sa babae, itong Samaria noon, na kasi sinabi ng Panginoon, talagang nalaman niya ang pamuhay ng babae na yon.
Sabi ng Kristo, dalhin mo ang asawa mo. Sabi ng babae, wala po akong asawa. Sabi ng Panginoon, tama, kasi panglima na po yung kasama mo ngayon, pero hindi mo siya asawa. Ibig sabihin, kalib-in lang po. No? Kalib-in lang. Yun po ang mga kapatid, hallelujah, nangyari. Na ang babae talaga nakipag-usap sa Panginoon Kristo at alam na, sabi ng babae sa verse 25, sinabi ng babae, nalalaman ko po na pagdating ng Kristo na Misaya ay na tinatawag din Kristo, sa pagdating niya, ipaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay. Sa 26, sinabi ni Jesus sa kanya, ako na nagsasalita sa iyo ngayon ang tinutukoy mo. So yun na po. So talagang Kristo lang talaga ang papahayag na Ama sa kanyang anak kasi ang nagsalita diyan ng Ama sa langit. So kung sinabi niya ako ang Kristo, ang Ama diyan nasa langit po ang nagsalita. Kasi ang sinabi ng Panginoon, wala akong sinasabi kung hindi sinasabi na aking Ama. So mismo po, pag nagpakilala po ang Ama ng anak, Kristo lang talaga. No? Kristo lang talaga. Hindi pinidagdagan. Kasi pag sabihin natin Jesus, yun na po ang pangalan ng Ama. So, napahayag po ang pangalan ng Ama sa anak kasi ang dala ng anak, Jesus. Pero ang Kristo talaga, pinakilala po ito ng Ama sa Matthew 16, 8 verse 16. So, yun na po. Kaya maliwanag po na bakit po ang bautismo ni Pedro in the name of Jesus Christ dahil ang utos talaga pag-akyat sa langit sa Matthew 28 verse 19, go therefore of all the nation, teaching, baptize, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. So maliwanag po. Kaya pagdating na araw ng Pentecost, nang natanggap ang Holy Ghost, na ito sinabi sa John 14:26, na pag-akyat ko sa langit, kung ako'y maisa na sa langit, kung ako'y makabalik na sa Ama, ibig sabihin, ipadala ng Ama ang Espiritu Santo sa magitan ng pangalan, sa aking pangalan. At ito ang magtuturo sa inyo sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kaya yung sinabi niya sa Mateo 28:19, hindi kaagad silang gumawa doon. Kasi hinintay ang Holy Ghost para maunawaan kung ano ibig sabihin ng Mateo 28:19. Ganun po. Kasi sinabi talaga niya sa John 14:26 na kung ako'y maisa na, ang sabi ng Panginoon, ipadala ng Ama ang Espiritu Santo sa pagitan ng aking pangalan. At siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kaya ang sabi niya sa Lucas 24:49, maiwan muna kayo dito sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang Espiritu na pinangako ng aking Ama. So kaya, pagdating na araw ng Pentecost, mga batid, is mga araw lang po nakaraan, pag akyat na po ng Panginoon sa langit, ay binigay talaga niya ang Holy Ghost. Then, pagtanggap ng Holy Ghost, bautismo kaagad ang aral ni Apostol Pedro. So yun ang po mga kapatid, sapagkat yun ang aral niya, pag akyat sa langit, go therefore of all the nation, teaching, baptize, in the name of the Father, the Son, of the Holy Ghost. Kaya alam ni Pedro kung sino ang pangalan ng Ama. Kasi nahayag po ang pangalan ng Ama sa pagitan po ng anak. Kaya maliwanag po si John 5:43, ang sabi ng Panginoon Kristo, ako na parito sa pangalan ng aking Ama. So meaning, nakilala natin ang Diyos Ama dahil po sa anak na parito. Tama din si Apostol Juan, is 1 John 5 verse 20. Na paritong anak ng Diyos sa sanlibutan dito sa mundo upang makilala natin, bigyan tayo ng pangunawa, upang makilala natin ang tunay na Diyos. So yun po ang ibig sabihin. So maliwanag po ang Biblia. Napakaliwanag po. Ang sabi ng Biblia, ang aming sulat, mabasa maintindihan. Di ba? Sinabi po sa 2 Corinthians 1 verse 13, ang aming sulat, mabasa at maintindihan. Pero kung may ngaral ngayon na baluktutin nila, alam na po ng Diyos na ito'y nakasulat na po mga kapatid dito sa Galatias 1 City na wala na ibang magandang balita. Sinabi ko sa inyo sapagkat maraming tao na ito po, sabihin natin na nangaral po sila na iba po sa mga apostol. Ang sabi ng Biblia. So talagang, ganun talaga ang nangyari ngayon. Kaya ating aral, hindi po tayo lumabas sa mga apostol. Paano pinapaliwanag si Kristo, ganun papaliwanag natin. Bakit nag-iba tayo? Ang sabi na iba, si Pastor, mas marunong si Pastor ito, matagal na ito, marami sila, at saka may pinag-aralan, hindi makuha po mga kapatid ng sabi natin pag-aaral sa sanlibutan ang karunungan ng Diyos. Kung ang ating karunungan sa sanlibutan lang, hindi po natin maintindihan, maunawaan ang salita ng Diyos.
Kaya ang salita ng Diyos, manuwalan po ito ng tao na may Espiritu ng Diyos. Kaya magtaka tayo. Kaya sinabi ng Panginoon, magpapasalamat ako, Ama, sapagkat hindi mo ito hayag sa mga matanda o marunong. Ito pinahayag mo sa mga tao, mga walang muwang, kung sabihin natin, walang pinag-aralan. So, ganun po ang Diyos. Para po na mapahiya po ito ng mamalaki noon sa sanlibutan. John 13 verse 19. Pakinggan natin mga kapatid. Dito po sa Biblia. Sa John 13 in verse 19. Sinabi ko ito bago pa mangyari upang kapag nangyari na, maniniwala kayo na ako nga ang Kristo. So kapag naisa na siya, napako na siya sa cross, so maniwala kayo na ako ang Kristo. So hindi sinasabi na ako si Jesus. So kapag nagsalita ang Ama na pinatunayan ng anak, Christ lang talaga. No, kapag Ama naman ang pinarangalan, Jesus talaga. Kasi pag tinawag mo si Jesus, tinanggap mo si Jesus, tanggap mong Ama. So kapag Kristo po ang binabanggit sa Biblia, ang Ama po ang paano dyan, nagpapasabihin natin rangal sa anak. Yun po, pag Christ po ang binabanggit, pinarangalan po ng Ama ang anak, Christ talaga. Kasi, Jesus lang po bigay ng anghel kay Jose. Hindi po Jesus Christ. Jesus lang ang bigay ng anghel ni Jose. Sa Matthew 1:21. Hindi sinabi Jesus Christ. Wala po. Hindi pinagsama nga yan. Parang timalito. Kaya, Jesus lang binigay po sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Pagkasilang niya kay Maria, Jesus lang po ang binibigay. Hindi po kasali ang Kristo, ang Christ. Bakit hindi kasali? Kasi ang Ama na magpahayag po kay Pedro. Kaya si Pedro nga ang binigyan ng susi ng kaharian ng langit. Ayon po sa Matthew 16 in verse 19. No? So, binigyan siya ng susi ng kaharian ng langit. Mga batid. Yan po ang sinabi po ng Biblia. Ibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit kung ano ang inyong pagbibigkisin sa lupa ay sa langit. Kung ano ang luagan mo sa lupa, ganun din sa langit. Kaya si Pedro po ang nagtumayo ng araw ng Pentecost tungkol ng bautismo. Kasi siya po naghawak ng susi ng kaharian ng langit, si Pedro po. Kaya siya po ang nagbautismo ng in the name of Jesus Christ. So wala pong pagkaiba. Kahit na po si Apostol Pedro, Jesus Christ, si Felipe, Jesus Christ. So wala pong pagkaiba talaga. So ngayon, nalito lang ang sanlibutan sapagkat ang isang bautismo naging dalawa po. No, naging dalawa ang bautismo. So ang sinabi sa Ephesians chapter 4 verse 5, one faith in one baptized, one God. Isang Panginoon, isang panampalataya, isang bautismo. Pero ngayon, naging dalawa ang bautismo. Ganun talaga ang diablo. Lituhin ang sanlibutan para ang bautismo ng kapatawaran, mabautismohan ka na walang kapatawaran. So kung ang bautismo walang kapatawaran, so delikado ang iyong katayuan. Kasi, kung harap sa hukuman, hindi pa pala bayad ang ating kasalanan, so delikado ang ating kantungan. So, hindi po ayaw po ng Diyos. Sapagkat ating pagkahinirang din, bago pa tayo isinilang, pinili na po tayo ng Diyos. Si Jeremias nga, pinatunayan sa Jeremiah chapter 1 verse 5, Jeremias, nandoon ka pa lang sa tiyan ng inyong ina, ay hinirang na kita. So, si Jeremias po, nasa tiyan pa ng ina. Si Apostol Pablo ganun din. Sa Galatias 1:15, ang sabi si Pablo, ngunit, kinabagan ako ng Diyos, sapagkat doon pala ako sinapupunan ng aking ina, pinili na ako niya. So, ganun tayo din. Sa sinapupunan pa din ng ina, pinili na po tayo. At dahil pinili na po tayo, hindi pwede bawiin tayo ng kaaway. So, kahit na kung sa ating pumay talaga, naging masama tayo, siguro, hanggang sa mga araw na ito talagang hindi pa Christian, ay patuloy sila nagpasaway. Pero mayroon po hangganan. Tayo lang po nauna na nahuli tayo ng Panginoong kaagad. Pero yung mga tao ngayon na nagpapasaway, hindi mo alam na sila din tulad natin na hinirang po ng Diyos. So kaya wala po sa atin ang hatol. Lalo na po ang relihiyon. Minsan po ang relihiyon, pinagmalaki na po. Sila na ang maligtas. Hindi pwede po, gano'n ang aral natin, kami lang ang maligtas. Ito talaga iglesia ng Diyos. Ito talaga ang maligtas lang. Ang babalikan ng Diyos tayo iglesia ng Diyos. Hindi nila alam na ang totoo iglesia ng Diyos, mga mananampalataya po. Kaya kahit anong karatulan mo, kung may panampalataya ka, iglesia ka ng Diyos. Yan mga kapatid ang aral. So wala po tayong pinagmalaki dito at wala tayong sinisira. Kasi ang totoong iglesia ng Diyos, mga manampalataya. Ayon sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Now, ito po nalaman na po natin na Kristo lang talaga anak.
na hindi pa tinatag ang sanlibutan, pinili na po si Kristo. 14:9. Hallelujah. Dito po sa Roma. Ito rin ang sinabi ni Apostol Pablo. Sa Roma 14, verse 9. Ang sabi ni Pablo, mga batid, ganito po. Ito ang dahilan kung bakit namatay muli. Namatay at muling nabuhay si Kristo para maging Panginoon siya sa mga buhay at mga patay. So, ang namatay, si Kristo talaga. No? Ang anak ng Diyos. Itong dahilan, ang sabi nito, hallelujah, ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo para maging Panginoon siya sa mga buhay at mga patay. Kasi pagbalik niya, kung tayo natulog sa alabok na, babangon tayo. So maraming salamat, no, mga kapatid, sa lahat ng ating mga viewers ngayon. Dito po si channel sa Facebook. Naway kapayapaan at habag yan ng Diyos ay suma sa ating lahat. So magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Mark Apostolic, Believers of Christ International. Sabi sa isa, grace, mercy, in peace. We church Jesus Christ. Amen. Amen.